Ligtas na sa ngayon ang ating bida sa mga Evil Spirit Hunters, isang association na tumatakbo sa gabay ng royal family. Ngayon ay kinakilala na nila si Bjorn bilang isang tunay na mamamayan ng Rafdania. Dahil dito ay mas nadagdagan pa ang fame stats ng ating bida. Dahil maski ang royal family ay napabilib na rin sa kanyang kabayanihan. Kinaumaga ng gabing iyon ay agad na nagtungo si Bjorn sa Magic Tower dala ang liham na kanyang natanggap. Pakiramdam niya ay ang nakuha niyang liham ay totoo kaya't kailangan niyang umakto na parang inaalam niya kung ano ito o parang nag-iimbestiga, gaya ng normal na magiging reaksyon ng sino mang makakatanggap ng sulat na dinag mula sa Earth. Agad siyang pumunta sa kaibigang mage dito sa Magic Tower na si Aloha. Nang malaman ni Aloha ang tungkol sa liham na natanggap ni Bjorn ay nakumbinsi siya na sikat na talaga itong kaibigan niyang barbarian. Kinagulat naman ni Bjorn ang kanyang narinig, nagtataka siya kung anong kinalaman ng kasikatam sa liham na kanyang natanggap. Sinabi ni Aloha na lahat ng taong nagkakapangalan sa Rafdania ay pinapadalhan ng liham na ito. Kaya naman hindi na niya kailangan pang isipin itong mabuti dahil normal na bagay lamang ito. Nanghihinayang nga lang si Aloha dahil hindi kaagad pumunta sa kanya si Bjorn nang matanggap ang liham. Alam niyang wala nang nakasulat ngayon dito. Pakunwari namang nagulat si Bjorn sa nangyari na pagkawala ng mga nakasulat sa liham. Madali namang kinagat ni Aloha ang paander na ito ni Bjorn. Alam niya kasing barbarian ito at walang pake sa ganitong mga bagay. Gayunpaman tinanong pa rin niya si Bjorn kung hindi man lang ba ito naiintriga sa laman ng liham at kung ano ang sinasabi ng mga evil spirits na nagsulat nito. Pakunwari namang nagulat si Bjorn nang marinig ang mga katagang evil spirits. Dalang-dala naman si Aloha sa aktingan ni Bjorn, sinabi niya na ang liham na ito ay nagmula sa masasamang espiritu. Ano? Hindi ko alam na isang liham pala itong hawak ko, napakagaling mo talaga Aloha. Sinabi ng ballroom bida natin. Well, hindi lahat ng tao alam ang mga ganitong bagay, iilan lang talaga ang nabiyayaan. Sagot naman ng nabilog ng ulo na si Aloha. Sinabi ni Aloha na merong pil na kasama ang liham na ito. Tinanong niya si Bjorn kung nandirito pa ba ang pulang pil. Inilabas naman ito ni Bjorn at nagkunwaring ngayon lang niya ito nakita. Sinabi ni Aloha na gawa ito ng isang makapangyarihang mage. Isang mage na magaling sa psychological magic, dimensional magic at pati na rin sa alchemy. Isang tanyag na mage pero walang ibang nakakikilala. Kung iyong kakainin ang pil na ito ay makakapasok ka sa isang spirit realm. Isang lugar na ginawa ng makapangyarihang mage espesyal lamang para sa mga evil spirits na narito sa Rafdania. Wala namang alam si Bjorn sa tinutukoy na spirit realm ni Aloha. Pinaliwanag naman nito na para lang itong ibang dimension pero tanging kaluluwa mo lang ang pwedeng pumunta at maiiwan ang iyong physical na katawan. Pinaliwanag naman ni Aloha kay Bjorn ang mga theory at mga nalalaman niya patungkol sa spirit realm na ito. Una, kung kakainin mo ang pil na ito ay mapupunta ka sa spirit realm kada 15 araw. Ikalawa, mukhang sa spirit realm nagpapalitan ng impormasyon ang mga evil spirits. Ikatlo, marami nang sumubok na pasukin ang spirit realm na ito pero kinabukasan ay natagpuan na lang silang mga wala ng buhay. Nagulat naman si Bjorn na may namatay na pala dahil dito. Kamuntika na siya, mabuti na lang at di niya sinubukang kainin ang pil kahit kitang-kiti na siyang malaman kung anong mangyayari pag ginawa ito. Binalaan siya ni Aloha na wag itong kainin kahit gaano pa siya ka-curious dito dahil nakamamatay ito. Pakiramdam naman ni Bjorn ay parang lason ito sa tulad nilang mga hindi evil spirits. Mas lalo tuloy siyang na-curious kung sino ba ang nagpadala ng liham na ito. Kinontra naman kaagad ni Aloha analogy na ito ni Bjorn at sinabing hindi gumagawa ng lason ang tulad nilang mga mage kahit na evil spirit pa ito. Sinabi niyang walang halong lason ang pil na ito. Tinanong naman siya ni Bjorn kung paano namatay ang mga uminom nito na hindi evil spirits. Maraming alam na theory si Aloha pero isa ang pinakamalapit sa katotohanan. Pinaniniwalaan nila na may paraan ang mga evil spirits para malaman ang mga hindi kabilang sa kanila. Sa oras na malaman nila ito ay pinuputol nila ang ugnayan ng kaluluwa ng invader sa kanyang katawan. Literal namang natakot sa hatid na peligro ng pil na ito si Bjorn. Para sa kanya ay mahirap itong inumin dahil mapupunta sa kamay ng kung sino ang buhay niya kahit na mga kabaro pa niya ito.
Dinagdag pa ni Aloha na kapag napunta ka sa spirit realm na ito ay hindi mo makikilala ang iba dahil iba ang itsura ninyo dito kumpara sa tunay ninyong itsura sa Rafdania. Kaya nananatiling lihim ang mga katauhan ng mga evil spirits na nakahalo dito sa kanila. Tinanong naman ni Bjorn kung may paraan ba para malaman kung sino ang mga uminom o kumain ng mga pills. Wala namang silang paraan para magawa ito, sagot ni Aloha. Dahil kung meron man ay siguradong nahuli na ang lahat ng evil spirits dito sa Rafdania. Inaya na ni Aloha si Bjorn para masimulan na ang mga tests nila. Magsisimula sila sa pagdrawing ng kanyang dugo. Napapaisip naman si Bjorn kung sulit bang subukan na pumasok sa spirit realm. Maganda rin kasi dahil makakakuha siya ng mga impormasyon sa loob nito. Kaya naman napapaisip siya kung may paraan bang makabalik sa realidad sa oras na pumasok ka dito. Ginabayan na siya ni Aloha pa upo sa equipment niya na tila silya elektrika. Pinagmamadali na niya si Bjorn dahil gahol na sila sa oras. Umupo na si Bjorn di alintana ang mahirap na test na gagawin nila ni Aloha. Dahil ang nasa isip niya ngayon ay kung tatanggapin ba niya ang pill na offer sa kanya ng mga evil spirits. Hapon na nang makauwi si Bjorn. Hindi na alis sa isip niya ang tungkol sa pill. Kahit anong isip na gawin ng ating bida ay sa tingin niya ay mas okay na inumin o kainin ang pill. Mas lamang kasi ang positive kesa sa negative na pwedeng mangyari base sa kanya. Napapaisip din siya na kung delikado talaga ang pill na ito ay hindi na sana nabuo o tumagal ang kanilang community. Gayunpaman ay hindi niya ito pwedeng basta-basta na lang inumin. Kahit na anonymous ang pagpapadala ng imbitasyon na ito ay malalaman pa rin nila na newcomer siya sa mundong ito. Dahil kung siya lang ang nabigyan ng sulat ay madali nilang malalaman na siya itong baguhan na pumasok sa spirit realm. Madaling malalaman ng mga nagbigay ang identity niya. Kaya naman napagpayawan ni Bjorn na kung kakainin niya ito ay kailangan niya munang magintay ng 3 hanggang 6 na buwan mula ngayon. Hindi rin naman kasi siya nagmamadaling makakuha ng mga impormasyon at focus lang muna siya sa pagpapalakas ng kanyang sarili at mga kasamahan. 15 araw makalipas ang pagsasara ng labyrinth. Isang gabi sa Magic Tower, sa isang research laboratory sa mataas na bahagi nito. Isang lalaki ang may kinakausap sa kanyang ball ang kristal. May paggalang itong makipag-usap sa kanya, indikasyon na mas mataas ang ranggo niya rito. Tinawag ng lalaki ng mga Soul Queens ang mga kausap niya. Tinanong niya ang mga ito kung ano ng balita sa bagong Sultan na prospect nila. Sinabi naman ng mga Soul Queens na wala sila rito sa kanilang lugar. Kaya naman pinaniwalaan na ng lalaking ito na hindi player itong binabantayan nila. Ang mga taong ito ay kinikilalang evil spirits at ang binabantayan nila ay si Bjorn, pero dahil tama ang naging plano nito ay hindi nila nalaman kung sino siya. Tinanong ng Soul Queens ang lalaki kung anong gagawin nito sa mga liham na tinulak niyang ipadala. Personal kasing pinili ng lalaking ito si Bjorn dahil may hinala siya dito. Sinabihan na niya ang mga Soul Queens na itigil na ang pagpapadala ng mga sulat sa mga nirekomende niya at bumalik na lang sila sa regular na pagpapadala ng mga ito. Mataas ang ekspektasyon niya kay Bjorn dahil sa bilis ng paglakas nito, pero mukhang nagkamali siya. Mukhang hindi pa rin ito ang taong hinahanap niya. Tingin ko mga lodi, hinahanap niya yung kaysa isang taong nakatapos ng game na Dungeon and Stones. Mabuti na lang at nakailag ang ating bida dito. Isang maaliwalas na umaga sa loob ng Explorer Guild branch. Sinabi ng lalaki sa counter na na-promote na si Bjorn at ngayon ay isa ng ganap na 6th rank adventurer. Nagpasalamat naman si Bjorn dito sabay kuha ng bagong identification card niya. Araw-araw ang ginagawa ni Bjorn ang mga kinakailangan niyang gawin na parang homework sa school. Mula sa pag-e-ensayo, pag-e-exercise, pagtulog at pagkain ng tama. Dahil dito ay tila bumilis ang takbo ng oras para sa kanya. Sa mga panahong ding ito ay tila tubig na umaagos sa bulsa niya ang pera niya. Gayunpaman ay hindi niya ito pinagsisisihan dahil ginagastos naman niya ito sa mga bagay na kinakailangan niya talaga. Sa loob ng isang weapon shop, kasama niyang namimili ng mga kagamitan si Misha. Tinatanong ni Misha si Bjorn kung bakit tila napakalaki ng sandata niya ngayon. Giant and heavy mace, nagkakahalaga ng 400,000 stones. Sinisipat ni Bjorn ang kanyang bagong sandata. Sinabi niya kay Misha na average lang ang size nito at mas marami pang iba na mas malaki dito. Nagpa-enhance din si Bjorn sa kanyang bagong repair na shield at breastplate.
Pinataasan niya ang resistance nito sa acid dahil kailangan niya ito ngayon wala na ang singsing niya. Nagkakahalaga ito ng 510,000 stones. Bumili din siya ng isang bagay na makakaprotekte sa isa pa niyang sandata sa tuwing siya ay nagiging higante gamit ang kanyang skill. Hindi siya pwedeng laging nakahubo na lang sa tuwing gagamitin niya ang skill na ito. Family Jewel Protection Pants, nagkakahalaga ito ng 900,000 stones. May bigay itong dagdag recovery. Sumasabay din ito sa shapeshifting ng gumagamit at enhance din ito ng resistance sa acid. Laking gulat ni Misha nang makita ito. Di siya makapaniwala na may enhancement ito ng magic. Pero mabuti na lang at nakahanap si Bjorn na salawal na magkakasya sa kanya. Tinanong naman ni Bjorn si Misha kung kamusta na ba ito. Sumakto ba ito sa kanya? Maliit lang ito kumpara sa average pero mas malaki na ito kesa sa ginagamit niya noon. Hindi naman sigurado si Misha at medyo nahihiya pa siya. Pakiramdam niya ay medyo malaki ito. Ang tanong na lang ay kung maganda ba ang performance nito para sa kanya.